Hello, good afternoon. Welcome to Tiger Channel. Ang pag-usapan natin ngayong hapon ay yung sinabi ng bagong appointed DA Secretary ni PBBM. Ang ito kasi during the campaign last year, 2022, ang dating kandidatong ngayon ay ating Pangulong Bongbong Marcos ay nangako na ibababa ang presyo ng bigas hanggang 20 pesos per kilo. Okay? Although sabi naman ng iba, it was just a campaign aspirations. But actually, it was a promise. No? And then, we were hoping, ako naman, hoping na mangyari iyon kasi nga siya mismo ang umupo bilang DA Secretary, so Pangulo na, Secretary pa ng Department of Agriculture. I was hoping na yun ang dahilan kung bakit hindi pa siya nag-appoint to make sure na yung kanyang campaign, sabihin na nating aspirations ay 20 pesos per kilo ng bigas. Pero hindi po yun nangyari bagkus nagsipagtaasan pa ang presyo sa kabila ng mga madaming rice smuggling na nangyayari sa kanyang panahon sa unang taon pa lamang ng kanyang pag-upo bilang Pangulo at DA Secretary. So ngayon, nag-resign siya bilang DA Secretary at may bago siyang inappoint na Secretary of Agriculture at siya din ay isang campaign donor nung panahon ng kampanya. Okay? Business tycoon, kaibigan ng ating Pangulong Marcos. Ngayon, ang pronouncement ng bagong DA Secretary regarding sa 20 pesos per kilo na bigas na campaign promised ay malabong mangyari dahil nga, I don't know bakit nasabi niyang malabong mangyari. Okay? So, sa akin, malabo talaga siyang mangyari, no, for me. Siguro 25 or 30 pesos per kilo will do. Pero yung 20, parang wala nang kikitain ang mga magsasaka kasi impacted dyan talaga yung ating mga nagtatanim ng palay. No, kung itutuloy yung 20 pesos, ideally hindi talaga. No, maliban na lang kung isubsidize lahat ng gobyerno ang mga farm inputs or mga implements katulad ng abono, seeds, ang labor pa lang dyan, no, ay isa-subsidize ng ating pamahalaan. So, kayang ibigay ang 20 pesos per kilo. Pero kung lahat naman yan ay bibilihin ng ating mga magsasaka, ay so magkano ang presyo ngayon ng pagbili mo? Ang presyo pa lang ng yung palay pa lang na hindi pa talaga bigas ay 17 yata per kilo. So, kung naging bigas yan, tapos ibigay mo ng 20, so hindi talaga siya ideal na 20 pesos. Aminin na natin yon, hindi talaga siya maabot. Kasi kung bibilhin naman ng gobyerno ng NFA yung mga palay sa mga magsasaka ay magkano presyo? 10 pesos. So hindi nakikita talaga yung ating magsasaka pag ganyan ang presyohan, no? So in fact, ang 17 pesos per kilo ay hindi pa rin talaga ideal price sa mahal ng mga farm inputs, no? Mahal. So hindi talaga kikita na. Kaya nga ang mga magsasaka natin dito sa Pilipinas ay mga mahihirap dahil tinataga sila masyado ng mga middleman, yung mga inuutangan nila ng mga abono at mga chemicals para lang sa pagpataguyod ng kanilang pagsasaka. So talagang napaka-imposible. Okay? Pero ako siguro ang pinaka-ideal is either 25 to 30 pesos per kilo. Kasi ngayon sa kasalukuyan ng ating bigas ay pumapalo yata ng 50 to 60 pesos per kilo. So masyadong mataas para sa karamihan ng ating mga kababayan ay
below minimum yung income. Ibig sabihin, masyadong mababa pa. No, kahit naman ikaw ay magsasahod ng 640, kung mayroon kang family of 5, ay talagang kukulangin kasi pati gulay at iba pang mga bilihin related to food ay medyo mataas na din. Kaya ideal talaga 30 pesos per kilo. Pero kahit ganyan nga ay hindi rin naipangako or hindi rin naging goal ng ating gobyerno. Hindi ko alam kung ano ang kanilang plano sa Department of Agriculture. Okay? So, actually, magagawa naman ang lahat ng yan. Marami naman tayong pondo. Nilulustay nga lang yan sa Kongreso eh. So, hindi pwedeng sabing wala tayong kulang tayo sa budget. No, maraming pondo nasa Congress lang. Yung kanilang unliquidate, yung kanilang mga budget na hindi nililiquidate, certification lang, yun ay kung tatanggalin yon at ilalagay sa agriculture ay malaking bagay, no? Kung may plano sana yung ating agriculture DA secretary na bagong talaga, pag-aralan mabuti kung paano makamit yung 30 pesos per kilo. Huwag na tayo sa 20, malabo talaga yon. 30 pesos na lang per kilo. Okay? O sabi natin 35, sige ano 35. Wag ng 30 pesos. Kasi yung yung mga gastusin, no? Kung i-subsidize lahat 'yan ng gobyerno at tanggalin itong mga 4Ps, kasi total libre naman ang pag-aaral na sa lahat ng pampublikong paaralan. Tanggalin na lang yung 4Ps. Tanggalin na yung mga food stamp. Lahat ibuhos na lang sa pagsasaka. Lahat ng budget, bilyon-bilyon nating mga budget sa mga dole-outs ay tanggalin na at ibuhos na lang sa ating pagsasaka. Para mas madaming supply at tigil na tayo sa importation, wala pa tayong issue sa food security. Kasi alam mo, pagdating ng panahon, talagang doon naman talaga tayo pupunta pag magkaroon tayo ng giyera. Kung nag-i-import tayo, no, hindi secured yung ating pagkain, so mag-i-import tayo. Ay kung giyera, paano ka makapag-import? Lahat yan magpi-freeze ng magpi-freeze ng exportation, no, para ipadala dito, ibenta sa atin dito yung pagkain. So magkakaroon tayo ng ang daming problema ng bansa, tapos lustay yung ating mga politiko ng ating budget. So kaya yan kung may goal talaga yung ating gobyerno para palakasin yung ating agriculture. So ang tanong kasi, may plano ba? Gumagawa ba sila ng plan? Kasi sa totoo lang, ako bilang isang magsasaka dati, ang isang sakahan ay kayang ito not crop rotation but yung cycle ng pagtatanim, kayang magtanim at mag-harvest ng 3 beses sa isang taon. Okay? Sa isang taon. May mga sakahan nga lang na medyo nakatiwangwang na dahil ang mga magsasaka ay hindi na kayang i-maintain dahil sa sobrang mahal. Sobrang mahal ng bilihin, sobrang mahal ng mga inputs, ng chemicals, ng abono, kaya iba diyan nakatiwangwang na. Tapos hanggang binili na lang at tayuan ng mga housing, tayuan ng mga memorial park, mga ganon. So, kung desidido talaga ang gobyerno na mapababa yung ating presyo ng bigas, umpisahan talaga sa pag-inventaryo, ilang ektarya ba meron ang ating sakahan sa buong Pilipinas. Doon sa ektarya ng ilan ba yung talagang aktibong nagtatanim ng palay? At yun ba ay sapat na mag-supply ng ating pagkain, ng ating bigas sa buong bansa? Yun dapat ang unang titingnan eh. Ngayon kung sa tingin naman ng gobyerno ay kulang talaga, di magpalawak ng sakahan. Dapat may ganon, magpalawak ng sakahan. Ngayon kung sabing kulang ang budget, imposibleng kulang ang budget. Naglulustay na lang tayo ng budget sa 4Ps at yung food stamp, no, bilyon-bilyon pamimigay sa that's a temporary solution kasi palagi ang gobyerno ay magbibigay lang ng temporary solution, hindi talaga siya lasting. So ang dahilan kung bakit maraming mga taong naghihirap, halos hindi na makakain dahil sa mahal ng bilihin. Pero kung gagawa ang gobyerno ng lasting solutions katulad nito, palawakin ang sakahan at make sure na yung mga sakahan na yon ay productive, nagtatanim talaga ang mga farmers, or kung kulang man tayo ng farmers, then mechanized
may mga machine naman diyan na kahit konti lang tao kaya nang kaya nang magsaka ng malawak na sakahan natin. So it's time to mechanize, no? Yung ating agriculture, industrialized our agriculture para hindi na tayo mag-import pa. Then in that way, we can secure our food even during the war. Kahit na magkaroon ng international conflict, mag-aaway man tayo sa iba't ibang bansa, mayroon tayong pagkain. Kasi tayo, may problema na tayo sa ating national security kasi yung ating armed forces hindi naman talaga tayo kayang depensahan sa external threats. Kahit nga dito sa local medyo hirap pa. So what about external threats, no? So yun ang kung wala kasing plano, wala akong narinig anong balak gawin ng ating DA secretary. Hindi ko alam kung sa anong direksyon ang tatahakin, anong mga plano para walang goal. No, sinasabi lang malabong makamit ang 20 pesos per kilo. Pero anong plano? Wala kasi kayong ginagawang plan. Magpapalawak ba kayo ng sakahan? Ano ba ang plano niyo sa mga farmers para kasi ang partner talaga ng Department of Agriculture ay ang mga magsasaka. Nandito yung ating International Rice Research Institute. O bakit hindi natin yan pakinabangan? Maraming research na pwedeng makatulong sa ating magsasaka. Saan na yung ating mga technicians? Yung mga maraming research, I think 5 years ago, Secretary Villar, Senator Cynthia Villar questioned the 200 million budget na hiningi ng DA just for the research. So taon-taon mayroon kayong hinihinging budget for the research. So nasaan yon? Para saan yon? Anong pakinabang ng mga milyon-milyong budget na yon na hinihingi ng Department of Agriculture para sa pagsasaliksik? Okay? So mag-research. So kasi kaya namang gawin itong 30-35 kung mayroon talagang plano at ano yung action plan natin for the next 2 years, okay? Actually 1 year kaya yan kayang gawin kasi 3 months lang naman maka-harvest ka na sa palay. Ay ang gagawin palawakin mo para sa unang harvest madami na. May plano ba ang ating DA sa ganon? Kasi ang thinking ko, importation na naman ang ating bagsak dyan. Kasi maraming pera sa importation, billion ang budget dyan. So andyan na naman tayo, no? Diyan na naman mauwi yung ating Department of Agriculture. Lahat na lang, pati isda na marami naman tayo ditong tubig, pinalibutan tayo ng malawak na katubigan. Pero nag-i-import tayo ng isda, galunggong galing China. So anong nangyari sa ating Bureau of Fisheries? Tapos pati karne ini-import na rin natin. Anong nangyari sa ating Bureau of Animal Industry? Lahat yon ay palpak, no? Walang ginagawa sa kanilang mga trabaho. So dapat ang ating DA Secretary ngayon, tingnan niya muna ilan bang toneladang palay ang na-harvest ng ating mga farmers at magkano ang kulang, kung ilan ba dapat ang requirement natin taon-taon sa ating bigas. So dapat yun muna ang titingnan, and then kung kulang ang harvest dahil kulang ang lupain ay di palawakin. Marami pa dyang mga lupa na nakatiwangwang lang dyan, ay di palawakin yon para madagdagan yung ating rice supply. Hindi natin kailangan dapat yun yung unang tingnan ng ating DA Secretary. Pero kung hindi niya gagawin yon, wala talaga kahit na itong ma-maintain malang 50, hindi magawa. Kasi tataas pa ng tataas yan hanggang maging 100 per kilo na yung ating bigas. Okay? Yun lang. Salamat.